Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Nako po, eto na mga kababayan, no? Impeachment ni VP Sara Duterte. Matutuloy pa ba mga kababayan? Dahil Supreme Court nagsalita na po. No? At pinasasagot po mga kababayan ang Kongreso at ang Senado kung ano na ba ang nangyari dito po sa impeachment complaint laban po kay VP Sara. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Okay, so maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta. Shoutouts po tayo sa mga followers natin dyan. Okay, so eto na nga mga kababayan, no? Eto yung balita ngayon at mainit-init pa, no? Dahil nagsalita na nga po ang Korte Suprema, mga kababayan. No, dahil nga napakatagal na no na nakapending, no, entong impeachment ni VP Sara diyan po sa Senado, mga kababayan. At hindi natin maintindihan kung bakit magpasa hanggang ngayon, hindi po yan maumpisahan. Kaya naman ang Senado, no, nagsalita na. Ay, ang Supreme Court, mga babayan, nagsalita na. No? Medyo nagalit na siguro itong Supreme Court. Ano bang ginagawa ninyo? Pati kami nananahimik. Ginulo-gulo ninyo dyan sa impeachment. Diba mga babayan, no? I-imagine ninyo ang tagal-tagal na nung impeachment na yan, February na ipasa. Hanggang ngayon, hindi pa rin na aasikaso, hindi pa rin na didesisyonan yung impeachment na yan. At tila parang basketball, papasa-pasa pa rin ang bola hanggang ngayon. Hindi natin alam, no? Ano ba, may iniiwasan ba itong mga mambabatas natin, itong mga congressman at mga senador, mga babayan, no? Dahil habang tumatagal po itong impeachment na to, honestly, aminin natin, no, habang tumatagal, no, parang naiinip na yung taong bayan, no, nawawalan na sila ng nawawalan na sila ng appetite diyan. Kasi nga naiinis na sila eh. 'Di ba? Naiinis na, no, na parang lagi na lang ganyan, paulit-ulit na 'yan, hindi na matuloy-tuloy ang impeachment na 'yan. Bakit hindi na lang gawin kung gagawin yung impeachment na 'yan? 'Di ba? So ito nga, sabi dito sa balita, mga kababayan, ayan, no, inatasan ng Supreme Court ang Senado at Kamara de Representantes, no, na magsumite ng mga dokumento at sinumpaang salaysay kaugnay ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, so nagsalita na ang Supreme Court at inuutusan na, no, itong Senado at Kamara o yung House of Representatives, mga kababayan, na mag-submit na, no, ng mga dokumento nila, no, tungkol diyan sa impeachment na yan ni VP Sara. No, ipasa na siguro na umihingi na, no, ng sagot etong Supreme Court, mga kababayan. 'Di ba? Sabi nga ng mga kababayan natin dito, ito, sabi ni Joel Credo, mga kababayan. Ayan, sabi Joel Credo. Tama 'yan. No? Sabi dito ay nawala. Ayan, nawala. Ayan. Balik natin, mga kababayan, no? Tama 'yan kasi ayaw aksyonan ng Senado ang impeachment ni Sara. Bakit kaya? No, yun yung tanong bakit kaya? No? May katumbas bang halaga ang pag-dismiss ng impeachment? O takot ba sila baka sila balikan? Okay, so ayan, yung posible, no, na senaryo diyan, mga kababayan. Dahil sa nalalapit na 2028 election, no, hindi malabong tumakbo ito nga si VP Sara Duterte. At sabi nga nung mga kababayan natin, no, na bubuelta yan, no, babalikan niya ng lahat, no, ng nag-akusa sa kanya, no. Posible yun, natural naman sa yan natural naman sa politika, no, yung ganyang senaryo. 'Di ba? Pagka hindi ka sinuportahan o hindi ka tinulungan, itong mga
politiko na to, sa susunod, pag ako nanalo, ilalaglag kita. Di rin kita tutulungan. Diba? Nakakahiya ang Senado na to. Sabi dito, mas gusto pa nila i-reject ang katotohanan at suportahan ang korupsyon. Mga walang kwentang senador. Nako po. Suriin ang ebidensya at kung mapapatunayay, i-convict agad. O mas maganda, i-dissolve na lang ang bias at walang kwentang Senado. Kailangan yatang bumalik na kami sa lansangan para ipaglaban ang katotohanan. Nako po. Ang nagagalit na ang taong bayan, mga babayan, at magrarally na pagka hindi pa po dinesisyonan itong ng impeachment na to. Yan ang totoong hustisya, yung walang pinapaboran, ebidensya ang pagbasihan para magkaalaman. Well, yun naman yung sinasabi nga ng mga kababayan natin, no? Ituloy na yan, malaman natin ano ba, totoo ba o hindi. Kasi nga sabi ko nga, alam nyo dito wala tayong kulay talaga. Wala tayong rito, wala tayong pinapanigan dito sa ating channel, mga babayan. No, at sinasabi natin dito, kung may impeachment complaint kay VP Sara Duterte, bakit hindi ituloy? No? Para magkaalaman. Malaman ng taong bayan, totoo ba yan o hindi? Kasi, dalawa lang naman yan Kung totoo yung impeachment na yan laban kay VP Sara Duterte, mga babayan, matatanggal siya sa pwesto. Tama? Pangalawa, kung hindi po yan totoo, yung impeachment na yan, sino ba masisira dyan? Diba, Kongreso, pabor yan kay VP Sara Duterte. Diba? Pabor sa kanya yan. Dahil kung hindi mapatunayan lahat ng impeachment complaint na yan, yung articles of impeachment na yan, mga babayan, hindi mapatunayan ng Kongreso, sila ang masisira. At yan po ay win-win situation para kay VP Sara Duterte. Diba? Pabor sa kanya yun. Diba? Dahil lumalabas na sinisiraan lang siya netong mga taong nagsampa sa kanya ng impeachment complaint. Ganun lang naman kasimple yun, mga babayan. Diba? Kaya kung itutuloy yung impeachment na yan, ituloy na. Huwag nang patagalin. Huwag nang harangin. Dahil sabi nga dito, bakit kaya? Di ba? Takot ba sila? Baka sila balikan? Di ba? Nagagalit ng taong bayan. Kailangan yatang bumalik na kami sa lansangan para ipaglaban ang katotohanan. Kung maalala ninyo, mga kababayan, ganito ang nangyari sa dating Pangulong Joseph Estrada. Di ba? Dinala sa lansangan yung impeachment, ng dating Pangulong Joseph Estrada. Di ba? Nagkaroon ng EDSA revolution na naman. Yun Ito yun, mga kababayan. Pagka hindi natuloy yan at nagalit talaga ang taong bayan, hindi natin mapipigilan yan. Pwedeng mangyari po yan. Na Vice President pinatalsik ng isang people power, mga kababayan. Okay? So, headliners na naman tayo niyan sa ibang bansa. Okay, so ito yan, mga babayan, natin yung balita na yan mula si GMA para mas maliwanagan tayo. Alright? Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang Kamara at Senado kaugnay ng prosesong pinagdaanan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga gustong linawin ng Korte ang tila pagkaantala sa pag-transmit ng naunang 3 impeachment complaints sa House Speaker. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Okay, so yun yung isa sa kino-question ng Senado, mga babayan. Kung maalala natin, di ba? Kung bakit tumagal yung impeachment complaint na yan bago na ipasa sa Senado. Okay, so dito maliliwanagan tayo kung ano nga ba yung mga nangyari. Okay, so panoorin natin ito ng buo, mga babayan. Alright? Ang gustong malaman ng Korte Suprema sa utos nito sa Kamara at Senado, ano na raw ang nangyari sa unang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
Gusto rin malaman ng kataas-taasang hukuman ang eksaktong petsa kung kailan inendorso ng mga miyembro ng Kamara ang mga impeachment complaint at kung ilang session days ang lumipas bago na-transmit ang mga ito sa Speaker of the House. Sa dokumentong nakalap ng GMA Integrated News Research, makikitang December 2, 2024 ang nakastamp na petsa nang inendorso ang unang impeachment complaint. December 4, 2024 naman ang second complaint at December 19 naman ang ikatlong complaint. Pero hindi na gumalaw ang mga ito matapos niyan hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang fourth complaint noong February 5, 2025 kung kailan din na-impeach si VP Sara. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Ang unang tatlong reklamo, ipinag-utos namang i-archive na. Hinihingi rin ng Korte Suprema ang tugon ng Kamara kung may kapangyarihan ba ang Secretary General ng Kamara na magdesisyon kung kailan itatransmit sa Speaker ang impeachment complaints at kung may otoridad ang Secretary General na tumangging i-transmit ang mga ito. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na natanggap nila ang notice mula sa Korte Suprema kahapon at nabasa na ito ng ilang House impeachment prosecutor. Ayon sa tagapagsalita ng Kamara, isinangguni na nila ito sa Office of the Solicitor General at sisiguruhing may isusumite nila ang tugon sa loob ng panahong itinakda ng Korte Suprema. Nang tanungin si Velasco kung bakit hindi niya agad transmit ang unang tatlong impeachment complaints, sagot niya, hindi kasi nga nagpahintay yung mga ibang congressman, di ba, na huwag munang i-refer kay Speaker kasi nga meron pa silang complaint na mas maraming mag-endorse. They requested me na maghintay lang for another complaint which will be endorsed by the required 1/3, 1/5 House members. Ayon sa Secretary General ng Kamara, walang nilabag na rules of impeachment ang kanyang tanggapan at ang Kamara. Kasi nga, under our rules kasi, yung impeachment complaint will stay with the office of the SecGen and then will be referred at the time na okay na. Wala naman kasing timeline din yung from the SecGen to the Speaker. Pero sir, nakalagay kasi doon immediately after nyo Yeah, mag-verify. immediate. Pero wala naman time yun. Parang yung sa forthwith yan, di ba? Sa forthwith, wala rin timeline dun eh. Trial shall proceed forthwith, wala rin timeline. So, So, it's up to the interpretation of the official concern. Pero bukod sa mga ito, nais ding malaman ng Korte Suprema kung sino ang nagbalangkas ng Articles of Impeachment na trinansmit sa Senado, kung naipakalat muna ito sa mga kongresista at kung nabigyan sila ng panahon para basahin ang mga charges at ebidensya bago nila ito susugan. Ang utos ng Korte Suprema ay tugon sa inihaing petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na kumekwestiyon sa ika-4 na impeachment complaint. Ayon sa isang kongresistang pumirma sa Articles of Impeachment, kabisado ng maraming kongresista ang Articles of Impeachment dahil galing yon sa mga pagdinig na kanilang isinagawa. Nabigyan din anya sila ng sapat na panahon para pag-aralan ng reklamo. Alam ko inilalaman ng impeachment because we were the ones that actually investigated that. Sa akin, sapat naman yung time na ginawa eh. Sa akin, napag-aralan mabuti naman ng prosecutor's team ang nilalaman ng impeachment case na yan. So, and the fourth impeachment complaint, binigay naman sa bawat congressman yan, the copy. Ayon naman sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, ihahanda na raw ng Senado ang tugon nito, bagamat karamihan anya na mga hinihinging impormasyon ng Korte Suprema ay konektado sa procedure sa Kamara. Kinumpirma rin ng Office of the Vice President na nakatanggap sila ng kopya ng notice mula sa Korte Suprema. Okay, so yung mga kababayan, no, at malinaw po, no, na naipaliwanag ng Secretary General kung anong yun nangyari, no, kung bakit tumagal yan sa kanila at bakit February na nga, no, naipasa itong impeachment dito po sa Senado, mga kababayan. Okay, so anong masasabi ninyo dyan, no, dahil nga itong mga kababayan natin, no, agaya nga yan ng mga nag-complain yan,
No, yan nagagalit na sila. 'Di ba? O, tinatanong nga, labas na kaya si Piatos niyan? Eto, sana matimbang ng Supreme Court kung ano ba talaga ang dapat. Lahat po kayo dyan magagaling. Sana po wala kayong panigan. Dyan sa Supreme Court dapat ihiring ng malaman pagalingan na sa mga malulupit na attorney. Ito, medyo nagagalit talaga yung taong bayan, yung mga kababayan natin. Mabuti siguro buwagin na ang Senado. Hindi kasi sila patas, lalo na yung SP nila, si Cheese. Puro politics lang alam. Hindi siya nagtatrabaho para sa mamamayan. Hindi gaya sa Kongreso, lahat nagtatrabaho at inuuna ang kapakanan at hustisya. Lalo na kami mga taxpayers, gusto namin impeachment para mapanagod yan si Inday Lustay. Kung tutuusin, pera namin yan. At kung kukurakutin nyo lang, ibalik nyo na lang sa amin mga taxpayer ang bayad namin sa buwis. Di ba mga kababayan? No? Nagagalit na yung mga kababayan natin Di ba? Nagagalit na sila. No? Nagagalit na. Ganyan ang hinihintay ng mga Duterte, yung mapunta yung impeachment case ni Sara sa Supreme Court. Upang sa ganon, hindi agad siya nahatulan. Mabusisi ang Supreme Court. Taon na nga abutin dyan bago madesisyonan. Baka tapos na ang halalan ng 2028, wala pang resulta. Diba? So ito nga, ito siguro yung isa sa nakikita nating pwedeng gawin ng kampo ni VP Sara Duterte, na kaya nila pinapaabot sa Supreme Court para mas matagal. Mas matagal yung desisyon. Kasi kapag sa impeachment, saglitan lang yan, mga babayan. Mabilis lang yung trial. Diba? At yun siguro yung iniiwasan ng kampo ni VP Sara Duterte. Dahil pag na-desisyon na yan kaagad, dyan sa impeachment trial, ng mga impeachment judge, mga babayan, talaga namang tanggal sa pwesto itong si VP Sara Duterte. Diba? At meron pa siya naghihintay na kaso sa Office of the Ombudsman. Diba mga babayan? Dahil ang sabi nga ng Ombudsman, ano sabi? Inaantay lang nilang matapos etong kaso ng impeachment ni VP Sara Duterte, tsaka tatakbo yung kaso sa Ombudsman. Okay? So ito, nakikita natin, the more na tumatagal itong impeachment ni VP Sara Duterte, the more na nakakahanap sila ng solusyon. The more na nakakadiskarte sila, the more na nakakagawa sila ng mga pwede nilang ipangbangga o ipanlaban laban dito sa impeachment na to. Di ba? Laban sa kanya. Okay? So, ano masasabi ninyo dyan, mga babayan? I-comment po sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So, yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace and hell.